Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kayo po ay nakatutok ngayon sa Alateans, isang programa na naglalayon para sa kaliwanagan ng ating isip patungkol sa aspetong espiritual. Ang Alethean ay isang salitang Griego na nangangahulugang truth seekers at layo namin sa programang ito na pakinggan ang lalim ng inyong pag-unawa sa inyong pagkatao na konektado sa ating espiritualidad at matuto mula sa iba't ibang personalidad na may iba't ibang perspektibo sa kung ano nga ba ang kahulugan ng kanyang buhay. Finding Nemo means finding no one, but finding yourself means finding your God. Ito ang Alateans, the truth seekers. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mayrish Del Mundo Mendoza. At ako naman si Tom Luigi De Sena at sa episode natin ngayong araw, tayo ay may inibitahan ng mga espesyal na panauhin mula sa institusyon ng Manuel S. Berga University. Sila ay ang mga estudyanteng nagpapakadalubhasa sa BSBA at kasabay ng paglinang nila sa kanilang mga kakayahan, nais nilang bigyan tuon ang kanilang espiritual na pagkakakilanlan sa ikapapanatag ng kanilang isipan sa kung ano nga ba ang totoong purpose ng kanilang buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Mayrish Del Mundo Mendoza. Saksihan po natin ang kanilang mga salaysay at mga kwento ng mga pagpapayo sa kung paano maaaring pagyamanin ng ating espiritualidad. Hello guys! Mapagpalang araw sa ating lahat. Hi, hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Hello po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kami pong lahat ay magkakaklase sa asignaturang UTS na layong habugin ang aming pagkilala sa aming mga sarili. Kay gaganda ng inyong mga pangalan. At sa tingin ko rin naman ay magaganda ang inyong mga naging karanasan sa buhay. Salamat po sa pag-appreciate ng aming mga pangalan. Ngunit kagaya po ng lahat ng tao na naririto at nanonood sa kanilang mga telebisyon, ay kami rin po ay may mga karanasang minsan ang sumubok sa aming mga pananampalataya. At ang mga karanasang ito ay siyang nakatulong sa amin upang mas makilala pa namin ang aming Diyos na naging daan din po upang mas maunawaan pa namin ang aming mga sarili. Totoo niyan, wala pa sa reliyon ang ating pagkakilanlan. Maaari ang ating mga reliyon ang tumutulong sa ating pagbibigay ng mga deep-seated meaning about our existence dahil po sa mga core values na upheld sa ating reliyon, but still, we are we because we are we. Gusto ko ang nagiging takbo ng ating munting usapan. Tanong ko lang at kahit sino sa inyo ay maaari magbigay ng kasagutan, walang tama o maling sagot dahil ina-acknowledge namin na may iba tayong karanasan na humubog sa aspeto ng ating pananampalataya. Ano nga ba ang mga bagay na nagbigay sa inyo ng kahulugan ng inyong mga buhay? Naniniwala po ako na ang Panginoon na aking nakilala ang mismong nagdala sa akin kung nasan po ako ngayon. Mula pagkabata ay itinuro na po sa akin ng aking mga magulang at ng simbahan na lahat na nangyayari sa aking buhay ay parteng lang magandang plano na inilaan sa akin o ng ating Panginoon. Opo, may mga katanungan na minsan ay naiisip ko na bakit tila puro problema ang dumadating sa aking buhay. Bakit yung iba ay living na with the best day of their lives. Tapos ako, puro challenges lang ang nakukuha. But remembering na everything is planning for me. For my sake, na babalik din po ako sa wisyo na siguro ay hinuhubog pa ako ni Lord. Mas ginagawa pa niya ako matibay dahil ganito niya ako pamahal. At sa pagmamahal niyang iyon, ay layunin niya akong tumayo sa sarili kong mga paa, tulad ng iba. Sa totoo po niyan ay hindi po ito ang
first choice kong kurso. Dahil may iba pa po akong plano o pangarap na nais makamtan sa aking buhay. Ngunit wala po akong pagsisisi na dito po ako napunta. Dahil I consider this part of the God's plan. Mas nagiging madali po kasi para sa akin na maintindihan at maunawaan ang mga bagay-bagay. Kapag nare-relate ko po sa mga words na sinabi niya at sa mga pangako niya na nakasulat sa Biblia. I feel an easy knowing I'm being facilitated po sa track na dapat kong sundin para sa magiging purposeful ng aking buhay. Masyadong substantial ang inyong mga sinabi. Maraming salamat. May iba pa ba sa inyo na gustong mag-share? For me naman po, I was exposed to life and death situation back when I was a child. Na dengue po ako. To extent na sobrang bumaba po yung aking platelet count. Akala nga po nila I will never make it na. But here I am, sitting as a guest sa programa nyo na as a healthy person. Nang dahil po sa sitwasyong iyon, napag-isip ko na hindi pa tapos yung mission ko here sa mundo. I honestly don't know what exactly my mission is or are. So po I go with the flow lang. Because I believe na in one way or another ay nakakapag-serve po ako ng liwanag sa buhay ng iba. Like po sa buhay ng family ko. Muli pong nanumbalik yung faith nila the moment I was given a second chance to live. Iyon pa lang po sinasabi na I am serving a purpose na po. Kaya choosing this course, I believe that it is part of my purpose and mission. True, I am not aware what they are. Iba po kasi talaga yung may faith, doon ko napapatunayan yung kahulugan ng trust the process. Hindi ko pa naman po alam kung ano yung true purpose ng existence ko aside from bringing happiness and bringing someone back in His hand. At kapag dumating na po yung time na alam ko na kung ano yung purpose na existence ko, ay alam ko magagamit ko yung profession ko at mga natutunan ko to proficiently serve my purpose. Sa ilalim ng inyong mga pinanghuhugutan, nafe-feel namin kung gaano nyo kakilala ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Para po mas maging aware kayo sa inyong mga spiritual self, ay kailangan nyo po na ma-realize muna sa inyong mga sarili kung ano ba ang mga nangyayari sa inyong mga buhay. At kung paano po kayo nito positively natulungan. Let's do not deny the fact na may instances po na parating negative po ang nakikita natin. By thinking that way, ay hindi po natin nakikita kung paano tayo hinihil ng ating spiritual self. Kasi po, parang tinatanggihan natin iyon sa ating mga sarili. This is why need po natin ng mga alone time or me time para makapag-meditate at ma-realize po natin mismo sa ating mga sarili ang naging progresses po natin bilang tao. Ang advice ko po naman po na maaaring may ibigay ay dapat maging consistent tayo. Like, tayong magkaroon ng doubt every now and then and asking na tama ba po tayo? Healed na ba po ako? And mamaya ay inconvenience po natin ang ating mga sarili na yes, I'm healed na then when and another challenge in life naman po na dumating ay sasabihin uli na hindi po pala tayo spiritually healed. And sa tingin ko po naman po ay magagawa po natin sa tingin nyo natin yun if we expose ourselves po sa atin na makikita na at may i-realize ang ating spiritual progress like being part of a social group intended for spiritual growth. Sa way po naman, no one is an island. Mas makakayanan po natin na
na mas maunawaan ang mga pangyayari sa ating buhay, including our purpose. If may nakakausapan po tayo sa openly about dito, kasi sila po ang nakakatulong sa atin sa pag-a-assess ng mga bagay-bagay na hindi natin makikita ang lubos na maunawaan. In addition po sa mga sinabi nila, talking about spiritual self, we need to let go our ego and pride, including ourselves na mahilig po sa materialistic na mga bagay. Kasi po, ina-obstruct nila ang ating spiritual growth at iyon po ang rason na tingin ko ay nagbibigay po. And there we have it. Mga aliteyan, natutunan po natin sa kanila na in order to find our spiritual self, ay kailangan po nating i-let go ang mga bagay-bagay including our bad behaviors and practices. Paano yun? Old habits die hard daw. Madali lang yan. Choose kung ano ang want mong i-let go, inner peace ba, or yung greed sa mga bagay na may panandalian satisfaction lang. Hindi po kami namimilit kasi mawawalan po ng value ang pag-seek nyo ng inyong spiritual self kung ginawa nyo lang yun as a requirement. Indeed, the choice is yours and God may be with you all. Thank you sa ating mga guests for today na nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa buhay. Nawa ay makamtan nyo pa ang spiritual progress na hinahanap nyo sa buhay, including the purpose of your existence. Magkita-kita po tayo sa next episode ng Alathean, The Truth Seekers. Finding Nemo. Means finding no one. But finding yourself means It's finding your God. Ito ang Alatheans, The Truth Seekers. Bye!